Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating putong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talata 5 hanggang sa may 17. Ang sabi po dito, ang dati at bagong buhay. Kaya't dapat na mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una ng pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawang ito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang mga Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-aaralan sapagkat ito po ay tungkol yung sa lumang buhay natin at yung bagong buhay natin sa Panginoon. So, may kita natin na yung lumang pamumuhay, dapat natin ito talikdan, talikuran ang mga bagay na ito at tayo ay dapat karoon ng bagong buhay sa Panginoon sapagkat sabi doon, tayo kailangang magbago dahil ito yung pagkatawag ng Diyos sa atin. No, tayo ay nagiging isang katawan ng ating Panginoon at kung tayo mamumuhay sa dati nating buhay ay mawawalang parang hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaisa, di ba? Kasi magkalaban yung laman at yung sa Diyos, no, yung sa spiritual, yung patungkol sa Panginoon, di ba? So hindi pwedeng magsama yon, parang tubig at langis, di ba? Talagang maghihiwalay. Kasi kapag tayo ay nasa Panginoon na at
tayo ay patuloy pa ring mamumuhay sa dati nating pamumuhay, sa ginagawa natin noon. So, imbes tayo ay maging kaisa ni Kristo, hindi tayo magiging kabilang sa mga nag-iipon, no? So tayo yung magiging reason ng pagkakalat, no? Sabi nga, yung mga hindi kasama natin nagtitipon ay nagkakalat, no? So dito mga kapatid, tayo ay tinawag ng Panginoon para maging kaisa niya, no? So pag sinabi mong kaisa niya, ano yung layunin niya, ano yung pinaglalaban, ano ba yung purpose ng Panginoon, dapat ganun din yung sa atin, no? Ano ba yung layunin ng ating Panginoon? Siyempre, yung pinaka main layunin ng ating Panginoon is yung tao ay magbalik loob sa Panginoon. Yung tao ay dalin sa paanan ng Diyos, diba? Na ang tao ay magsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan at tanggapin yung biyaya ng kaligtasan, diba? Yung pagbabago ng buhay. So ito yung dapat na layunin din natin, no? Na yung tao ay magsisi, tumalikod sa kasalanan. So paano natin dadalhin yung tao sa pagsisisi? Paano natin dadalhin yung tao sa pagtalikod sa kasalanan? Paano natin maipapakita sa tao yung pagbabagong buhay pag na kay Lord tayo, kung tayo mismo ay hindi marunong magsisi, hindi tayo tumatalikod sa ating mga kasalanan at hindi nagbabago yung ating buhay. So, hindi tayo nakikiisa sa Panginoon, kundi tayo ay nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi ng katawan ni Kristo. Di ba? Kaya nga sa Biblia, isa lang na kaluluwa, yung mapahamak. Sabi nga, yes, mabuti pang lagyan ka ng gilingang bato sa iyong liig at itapon sa dagat. No, parang ibig sabihin nyo, kung nanin natin sa literal, mas maganda pang hindi ka na lang nabuhay. Di ba? Sana hindi ka na lang nabuhay kaysa yung may isang taong naligaw, napahamak ng dahil sa atin. Di ba? Kaya kita mo sa yung mga nagiging hero, di ba? Handa nilang ialay yung buhay nila kapalit ng buhay ng isang tao, di ba? Mas okay sa kanila na sila yung magsakripisyo, mas okay na sa kanila sila yung mamatay kaysa may isang inosente o isang tao na mapahamak. Kaya nga yun ang mga hero di ba? Handa nilang ialay yung buhay nila para sa ibang tao. Pero kung ang nangyayari is tayo yung nagiging reason ng ikapapahamak nila, di ba? Sabi niya, mas maganda pang lagyan tayo ng gilingang bato sa liig natin at itapon sa dagat. No? Mas mabuti pang hindi na lang tayo nabuhay. Di ba? Ganun lang po yung kasimple. So makikita po natin dito mga kapatid, no, pinakita naman dito yung ano ba yung dati nating buhay. No, sabi niya, kaya dapat na mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. No, alam naman natin ano ba yung pitang makalaman, ano ba yung gusto ng laman natin, ano ba yung mga makamundong bagay, no? Ano ba yung hilig ng laman? Una doon is yung pangangalo niya. 'Di ba? Yung may asawa ka na, tapos naghahanap ka pa ng iba, no? Meron kang kadidang, yan. Meron kang other lover, yan. May iba kang babae, di ba? Kung sa babae naman, bigamy, no? May other kang lalaki, di ba? So maraming pamamaraan ng pangangalo niya, no? Hindi lang 'yun sa kaysa kinakasama mo na hindi kayo kasal, kundi kahit mga kapatid yung nanonood tayo ng mga malalaswa, no, sa ating isipan at mayroon tayong pagnanasa sa isip natin, is yun ay isa rin bahagi ng pangangalo niya. Diba? Kaya nga sabi nun, tumingin ka lang ng may malaswa o pagnanasa sa isang babae o sa isang lalaki, is nangangalunya ka na. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Diba? Ano man ang bagay na meron kang evil desire, no? O merong sexual na pagnanasa, yun po ay pangangalunya, no? Hindi lang sa masabi mo na hindi ko naman siya nakatabi, no? Hindi ko naman siya nakatabi, hindi ko naman siya nakasama. Sa isip mo pa lang mga kapatid is nangangalunya na tayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Kahalayan, diba? Mahalay na simbuyo ng damdamin. Masasamang nasa, yung mga evil desire, diba? At ang pag-iimbots na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pag-iimbot, no? Yung
yung envy, di ba? O kaya yung ninanasa mo yung pag-aari ng iba, no? Isa ring klase ng ano yan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. No, hindi lang yan yung sinasabi ng iba sa imahen, hindi yun. Kahit yung pera, pwede maging Diyos-Diyosan ng buhay natin yan. Kung ito na yung kahit yung mga social media, kahit anumang bagay sa mundo, no? Yung mga computer, gadget, di ba? Kung ito na yung kumukontrol sa atin, na imbes tayo yung kumukontrol, tayo yung kinukontrol, nagiging Diyos na natin yon, di ba? So, kasi ano na napapailalim na tayo sa mga bagay na yon. Na imbes na tayo dapat yung kukontrol, tayo yung kinukontrol ngayon. 'Di ba? So, dito mga kapatid, yung mga ano ba yung mga gusto ng laman, 'di ba? Yung pleasure, no? Yung karanyaan, yung katanyagan, 'di ba? Yung mga inggit, yung mga galit, lahat 'yun mga kapatid, kasi sasabihin naman po dito, no? Ano man yung bagay na opposite doon sa moral ng Diyos, ano man yung mga bagay na against sa kalooban ng Diyos, yun ay mga bagay na makalaman. Ito yung mga bagay na nagdadala sa atin sa kasalanan at nagiging marumi tayo sa harapan ng Diyos, di ba? Yung mga bagay nito, yung mga bagay na kinapopuotan ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban na atin, yun ang pinakasimple. Yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos na ginagawa natin, ito mga kapatid ay ito yung nagdadala sa atin sa pagkakasala at nagpapahiwalay sa atin sa harapan ng Diyos, di ba? Kaya doon siya napupuot. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Di ba? Siyempre, tayo ay nasa Panginoon. Siyempre, hindi naman yung mga kapatid na nakilala natin si Lord is totally nag-change na tayo, nagbago na yung mga gawin natin, yung mga attitude natin, on the process pa rin yan. No? Pero ang kagandahan ng mga kapatid is yung proseso. No? The more tayong lumalapit sa Panginoon, merong changes. Yung mahalaga dun is may changes na pagbabago. Di ba? May pagbabago kasi kahit dito naman, sinasabi naman din ng Panginoon. Ngunit ngayon, itinakwil ninyo ang lahat ng ito. Diba? Itinakwil. Diba? So, ibig sabihin talagang iniwan natin to. No? Parang pag itinakwil mo, galit ka na. No? Galit ka na. Dati mahal mo yung mga bagay na makalaman, pero ngayon galit ka na. So, ibig sabihin galit ka na. Ayaw mo na gawin ang mga bagay nito. Ano yun? Mga kapatid, yung galit. No? I-part yan ng laman eh. No? Kaya nga sinabi dun yung mga simbuyo, diba? Simbuyo ng damdamin. Yan, yung mga galit, yung puot, yung sama ng loob, sabi doon. Iwasan ninyo ang panununggayaw at malalaswang pananalita. Diba? Kaya nga sa atin sa tayo nakikilala sa Panginoon, siyempre hindi na natin yung ating mga bibig, diba? Hindi natin ginagamit sa mga malalaswa, no? Masyadong yung mga dirty na mga pananalita, di ba? Yung mga green jokes, di ba? Yung mga green na mga bagay, di ba? Alam na naman natin 'yun, mga malalaswang usapan, di ba? Na ating yun ang gusto nating pakinggan dati, no? Yun ang gusto nating panoorin, yun ang gusto nating makita, pero ngayon hindi na, di ba? Kasi siyempre nasa kay Lord na tayo eh, di ba? Kasi the more tayong nakikinig at nanonood ng mga bagay na yan, finifeed natin yung ating laman. Imbes na i-feed natin yung ating spiritual na pamumuhay para lumakas yung ating spiritual na pamumuhay para meron tayong panglaban dun sa mga laman. Diba? Kasi parang ano yan, battle yan eh. No? Ano ba yung priority ko? Yung laman ko o yung spiritual ko? Diba? Kailangan maging malakas yung spiritual natin para talunin yung laman natin. 'Di ba? Kaya nga mayroong ano diyan eh. Kaya nga yung fruits of the Holy Spirit, 'di ba? Tayo yung pag-ibig, 'di ba? Yung pagpapakumbaba, yung kindness, no? Yung self-control. So marami ano 'yan eh. 'Di ba? Ito yung panglaban natin, ito yung dapat na maghari sa buhay natin upang ating mapaglabanan yung mga sandata ng laman, 'di ba? Yung mga ginagawa ng laman sa buhay po natin, 'di ba? Huwag kayong
magsisinungaling. Yan. Isa rin po yan. Sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga ito, ang magawang ito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Diba? Yung pagsisinungaling. Yan. Alam naman natin sa kapanahonan natin ngayon, lahat ng tao, sinasabi nila, totoo yung kanilang sinasabi. Pero yung katotohanan ng sinasabi nila, pinapabulaanan ng kanilang mga kilos at ng kanilang mga ginagawa. Di ba? Yeah? Kasi, ano yung sabi ko nga, kahit anong ganda ng sasabihin natin, no? Kahit sabihin mo patotoo yung sinasabi natin, pero kung hindi yun nakikita sa ginagawa natin, wala yun. Walang hindi paniniwalaan din ng tao eh. Di ba? Kaya nga tayo, pag nakakay Lord ka, hindi lang tayo sa salita, kundi sa gawa. Kailangan kasi sa atin, sa mundo kasi ganito eh. No? Para maging parang tama ka sa paningin ng tao, kailangan maganda yung sasabihin mo. No? Totoo naman. Di ba? Pero, yung sa mundo kasi, hanggang salita lang eh. Di ba? Pero tayo kasi bilang naglilingkod sa Panginoon, na kay Lord, alam natin na siya ang Diyos ng hindi lang sa salita, kundi siya yung Diyos sa gawa. 'Di ba? So, kapag sinabi mo itong isang bagay na ito, yes, katotohanan po yung sinasabi mo, kailangan ipapakita mo 'yan, no, sa gawa, no? Kailangan mo siya ipakita, i-convert mo yung salita mo into action. No? Dapat ganun 'yon, mga kapatid. Kasi kung word lang, walang action kang gagawin, hindi ka panipaniwala yun. 'Di ba? Para ano ka lang yun, gusto mo lang magmalaki, gusto mo lang magmayamang, 'di ba? Na ikaw ay mabuting tao, na ikaw ay tumutulong, na yun lang, puro panglabas lang yun. Pero kung dapat, hindi lang yun natin sinasabi, kundi ginagawa rin natin. 'Di ba? Kasi, walang bearing yun eh. 'Di ba? Walang bearing yun. Kasi yung tao kasi, yung pa rin ng tao yun eh. Ma-justify pa rin yun sa pamamagitan ng yung ginagawa. Kasi kung puro ko lang salita, siyempre yung iba, titingnan din nila. Yung sa tao nga, sabi, puro lang sila pangako. Pero yung pangako nila, hindi naman namin nakikita. Di ba? Di ba? Dapat yung sinasabi natin, dapat nakikita din sa atin. Mga kapatid, huwag kayong magsisinungaling, no? Kasi parang, una, hindi ka lang nagsisinungaling sa tao, una kang nagsisinungaling sa sarili mo. Kasi alam mo, sa sarili mo, no, hindi totoo yung pinagsasabi mo, hindi mo ginagawa rin yung sinasabi mo. No? Maraming ganun mga kapatid eh. Ba? Maraming mambobola eh. Di ba? Makikita mo, meron minsan na naglilingkod sa Panginoon, talaga makikita mo yung kung titignan mo lang talagang mapagpakumbaba kasi nga kapag nagsalita talagang down to earth, di ba? Pag nakikita mo talagang di ba? Unang tingin mo, no? Pero alam mo kasi pag tumatagal tayo sa Panginoon, hindi na tayo parang yung first impression, di ba? Kundi hindi tayo lang nakabase kasi doon sa outside na appearance o sa outside na ginagawa ng tao. 'Di ba? Mas mahalaga sa atin mga kapatid yung yung totoong pagkatao ng isang tao. Kaya nga hindi ka pwedeng magbase lang muna sa ginagawa niya. Kaya kailangan mo siyang makilala. At yun din ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Kung babasahin natin, sabi doon, ituloy natin, no? Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos. So patuloy. Ibig sabihin ng patuloy is proseso kasi. 'Di ba? Proseso eh, no? May mga bagay na dapat yung pruning eh, no? May mga bagay na tinatanggal ang Diyos sa atin na masasakit kasi nakasanayan na natin ito eh. Ito na yung nakagawian natin, ito na yung nakalakihan natin. Kaya hindi madali, 'di ba? Pero sa biyaya ng Diyos, kung talagang gusto nating maging kaisa ni Kristo, kailangan talagang isurrender natin yung mga bagay na yun. Kasi yung mga bagay na yun, ito yung nagiging dahilan na hindi tayo nagiging kaisa ng Panginoon. Ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Diba? Upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya.
Di ba? So, kailangan nating mamuhay dun sa kalooban ng Panginoon. Dahil kung tayo namumuhay dun sa kalooban ng Diyos na inuutos niya, mga kapatid, magiging katulad tayo ng Panginoon. At dahil doon, mga kapatid, the more na lalalim, lalawak, no? Magiging ganap yung kaalaman natin tungkol sa Panginoon. Di ba? Kasi kunyari sabi, yung pag-ibig, hindi mo mararanasan yung kapangyarihan, yung magagawa ng pag-ibig kung hindi mo susundin, no? Yung tunay na pag-ibig na itinuturo ng Diyos, di ba? Yung pagpapatawad, di ba? Dati parang parang ang hirap gawin magpatawad kasi puno tayo ng puot, galit sa puso natin. Parang ang hirap magpatawad di ba? Pero dahil sinunod natin yung kalooban ng Diyos, naunawaan natin ngayon, di ba? Nagkaroon tayo ng kaalaman, no? Sa sinasabi ng ating Panginoon, nauunawaan natin ngayon yung Panginoon, bakit niya sinasabi na magpatawad ka? Kasi ito pala yung makakabuti sa atin. Di ba? Kaya nga kapag sinusunod natin yung gusto ng Diyos, the more natin siyang nauunawaan. Na ito pala, akala natin dati, parang nakaka-benefits lang ito yung kaaway namin, no? Kasi pinapatawad na lang namin palagi, di ba? Parang hindi naman ito maganda para sa akin. Pero kung susubukan natin, may kita natin, pag nagpatawad ka pala, ikaw yung nakaka-benepisyo. Gumagaan yung pakiramdam mo, hindi ka masyado na pressure, no? Hindi ka tatanim ng galit, di ba? Gaan ng pakiramdam mo, payapa yung isip mo, yung puso mo, di ba? So may kita mo, ito pala, no? Ito pala yung kagandahan, di ba? Kunyari yung pagtulong, di ba? Yung pagpapakumbaba. Sa tingin ng iba, pag nagpakumbaba ka, tingin nila mahina ka, no? Pero may kita mo dun yung pag isinabuhay natin, doon natin kasi mauunawaan Kaya sabi niya, nagiging ganap ang inyong kaalaman tungkol kay Kristo. Kaya hindi magiging ganap yung kaalaman natin tungkol kay Kristo kung hindi natin susundin yung itinuturo ni Kristo. Diba? Kasi yung itinuturo niya, siya yun Yung itinuturo ng Panginoon, siya yun. Ito yung karakter niya. Ito siya. Diba? Siya yung Diyos ng pag-ibig. Siya ang Diyos na mapagpakumbaba. Siya yung Diyos na mapagpatawad. Siya yung Diyos na maibigin. Diba? Kaya nga itinuturo niya ito sa atin. Bakit itinuturo ng Diyos yung sa kanyang salita, yung kanyang kalooban? Kasi siya yun. Diba? Kaya nga pag nakikita, kapag ang tao'y namumuhay sa gusto, sa kalooban ng Diyos, nakikita mo yung Panginoon sa taong yun. Diba? Nagre-reflect sa taong yun ang Diyos. Ganun lang po yung kasimple. Diba? Kaya tayo nagiging kawangis ng Diyos. Kaya yung tingin ng tao sa atin is, dahil tayo namumuhay katulad ng Panginoon, diba? Tayo yung reflection ng ating Diyos. Diba? Diba? Inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya may kanta, let them see Christ in me. Kaya wala ng pagkakaiba ang Griego sa mga Hudyo, ang tuli at hindi tuli, dayuhan at mababangis na tao. Ang alipin at malaya, si Kristo, walang pagkakaiba ang lahat. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat. At siya'y sumasa lahat. No? Walang pagkakaiba ang lahat Sabi doon, pantay-pantay kasi, di ba? Sabi nga, pinapaulan ng Diyos sa mabuting masama. Ang doon is yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos para sa lahat yun. Di ba? Pero siyempre, pag tayo ay na kay Lord, siyempre, iba yung ng Diyos yun. Special tayo, siyempre. No? Pero siyempre, pag na kay Lord tayo, bilang mga anak niya, bilang mananampalataya, pantay-pantay. Kahit may posisyon ka, kahit ikaw pa yung mahusay na worship leader, manunugtog, ikaw pa yung pinakamagaling na mga ngaral sa paningin ng tao, pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos Kasi bawat isa sa atin, tumutupad lang sa tungkulin na ipinagkaloob ng Diyos atin.
di ba? Pare-pareho lang kasi tayong manggagawa eh, di ba? Meron ako napanood niyan eh. Yung sabi niya, parang sa military yata yun, o basta meron siya mataas na posisyon eh, di ba? Sabi niya, sabi niya dun sa mas mababa sa kanya, sabi niya, huwag mo ko ano eh, kasi pareho lang naman tayo ditong empleyado. Diba? Uh, kahit may posisyon ako, pero ang katotohanan pa rin, pareho lang tayong empleyado. Meron tayong boss. Diba? Ganun naman yun. Diba? Totoo naman eh. Diba? At sa mga company, diba? Kung hindi naman ikaw yung may-ari, at sabi mo pa siya yung manager mo, o kaya siya yung pinakamataas sa company nyo, eh kung hindi rin naman siya may-ari, pareho lang din kayong empleyado. Diba? Eh yung alam, may kanya-kanya kayong posisyon. At ang ano din is yung gampanan nyo. Ano ba yung trabaho nyo. Diba? Kasi hindi pwedeng pare-pareho trabaho natin. Diba? Kung sa restaurant, hindi pwedeng pare-pareho kayong cook. Diba? Eh, sino magsiserve? No? Sino yung magiging waiter? Sino yung magpupunta sa cashier? Diba? Hindi pwede. So, may kanya-kanyang obligasyon yung bawat isa. Diba? At ang bawat isa ay malaga. Walang maliit, walang malaki. Kasi kapag yung sa tingin natin is maliit, pag hindi nag-function yan, masisira yung operasyon. Yung operation ng isang organisasyon o ng isang kumpanya o ng isang business. Ganon din yun sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya bawat isa sa atin mahalaga. Walang maliit, walang malaki. No? Kapag yung isa hindi nag-function, malaki rin ang magiging epekto. Kahit nga sa makina, di ba? Kahit yung pinakamaliit na wire yan, o kaya bolts, di ba? O tornilyo, mawala lang yan, mararamdaman ng makina yan. Di ba? Kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Tayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minahal niya. So, may kita natin doon is, dahil sa pag-ibig ng Diyos yung pag-ibig ng Diyos, yung nagdala sa atin, sa Kanya. Diba? Kaya dapat kayong maging mabagin. No? So, kasi pinapakita ng Diyos, kasi hindi naman, kaya pinakita niya nga muna yung dating buhay natin, yung lumang buhay natin. Diba? At, kung isipin natin, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yung pamumuhay natin dati. Pero kinahabagan tayo, minahal tayo ng Diyos. Diba? Kaya dapat kayong maging mabagin. So, ganun kinahabagan nga tayo Diba? Tapos tayo hindi marunong mahabag. Maganda ang kalooban. Dapat ganun din no? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo yung naligtas. Tayo ay binigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. So, dapat ganun din tayo. Magkaroon tayo ng magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Diba? Alam naman natin yung ating Panginoon, no? Na kahit sa Diyos, kinalamutan niya yung pagiging Diyos niya para sa atin, nagsakripisyo ng kanyang buhay. No? Naging mabait pa sa atin kasi dapat tayo parusahan, pero dahil sa kanyang kabutihan, di ba? Nagtiis siya para sa atin. Magpaumininan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. So, yun ang sinuturo no? Magpaumanhinan. No? Ay, pauminin, sorry. Ganun Diba? Hindi ko po sinasadya. Ay, sorry po, hindi ko po sinasadya. Pero iba sa atin, no? Naapakan lang Kung magmura-mura na sa tao, di ba? Diba? So, pauminin. Kung humingi naman na sorry, hindi sorry, di ba? Magpaumanhinan kayo sa isa't isa. Tinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Yung sinasabihan niya dito is yung mga mananampalataya. Diba? Dapat meron tayong, kung kapatid mo sa Panginoon, hindi mo kayang pagpasensyahan, hindi mo kayang patawarin, mas lalo na yung mga taong wala sa, hindi mo kapatid sa pananampalataya. Kung nagagawa mo sa kapatid mo sa pananampalataya, malamang. Diba? Kung naapakan ng kapatid mo sa Panginoon yung, o kaya ano ka lang, nabangga ka lang, na hindi naman sinasadya, uminit agad yung ulo mo. So, kung nagagawa mo yung sa kapatid mo sa pananampalataya, mas malamang outside sa church, ginagawa mo rin yun.
Di ba? Kaya pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya ngayon pagariin niyo yung kapayapaan ni Kristo. Diba? Yung peace of God, yung kapayapaan na mula sa Panginoon. At yung kapayapaang yun, bunga yun ng pag-ibig. Kasi ang taong umiibig, may payapa siya eh. Di ba? Yun ang ano doon ng Panginoon is yung maghari sa atin talaga is yung kanyang pag-ibig. Kasi kung wala yung pag-ibig ng Panginoon, kaya nga sa inyo, higit sa lahat, mag-ibigan kayo. At higit sa lahat, yung sabi niya, mag-ibigan kayo. Pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Di ba? Hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaisa kung wala yung pag-ibig. Yung pag-ibig na hindi mo tinatakpan na, magkaiba yon. No? Alam mo mali yung ginawa ng kapatid mo, tatakpan mo. Sabi kasi mahal ko kasi, ayaw ko siyang mapahiya, ayaw ko kasing ganito. Ay hindi po ganon. Di ba? Sabi nga, open rebuke is better than hidden love. Di ba? Malamay, baka i-tolerate mo. Yun ang nagiging problema minsan. Mukha lang kayong nagkakaisa. Mukha lang tayong nagkakaisa. Pero ang katotohanan yun, pinagtatakpan lang natin yung isa't isa sa mga karumihan natin. Hindi maganda yun. Makamundo pa rin po yun, mga kapatid. No? Marami minsan nagkakaisa. Ang tanong ba, para sa ba ikabubuti yung pagkakaisa natin? Kung yung pagkakaisa natin is dahil lang sa personal nating interest, dahil lang sa gusto natin, pero hindi talaga ito yung kalooban ng Diyos, hindi tunay na pagkakaisa yon. Di ba? Kung nagkakaisa lang kayo dahil sa galit sa isang tao, diba? Nagkakaisa lang kasi hindi yung gusto yung isang tao, hindi yung gusto yun ng namumuno, hindi tunay na pag-ibig yan. Hindi tunay na pagkakaisa yon. Di ba? Hindi tunay na pagkakaisa yon, mga kapatid. Hindi yung pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga nagkakaroon ng division sa paglilingkod sa mga naglilingkod sa Panginoon kasi nga pinapasukan natin ang personal nating motibo. Kaya nga sabi doon, paghariin natin yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos yung masusunod. Kasi kung kalooban ng Diyos yung masusunod, hindi tayo mag-aaway-away. Walang division na mangyayari. Kung ang bawat isa sa atin, hindi yung personal natin na gusto motibo, yung gusto nating masunod, kundi yung gusto ng Diyos. Kasi pag pinasukan mo na ng gusto mo yan, magulo yan. Magulo yan. Diba? Kaya sabi dun, at higit sa lahat, above all, sabi dun, higit sa lahat ng sinabi ni San Pablo, sabi nyo, higit sa lahat, mag-ibigan kayo. Pag-ibig pa rin. Ito yung pinakamataas na yung pag-ibig. Mga kapatid, higit sa lahat, mag-ibigan. Kasi pag walang pag-ibig, hindi mo kayang magpakumbaba. Hindi mo kayang gumawa ng mabuti. Mahihirapan tayong maging mabait. Mahihirapan tayong magkaisa pag wala yung pag-ibig. Kaya siya yung pinaka-top sa lahat, mga kapatid. At pagirian ninyo yung kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Mahirap sa isang katawan, sa mga parte ng katawan na hindi nagkakaisa. Diba? Kung yung kanang paa gusto pumunta sa kanan, yung kaliwa gusto pumunta sa kaliwa, wala kang mararating di ba? Yung isang paa mo gusto sa kanan, yung kaliwang paa mo gusto sa kaliwa, so wala kang mararating. Di ba? Yung isang kamay gustong gumawa, yung isa ayaw naman. Wala talaga kayong magagawa. May magawa man, konti. Di ba? Pero pag nagtulungan yung dalawang kamay na ito, mas maraming magagawa sana. Di ba? Kasi kung isang kamay lang, kunyari, mag-ano lang, kahit yung magbalat lang ng sibuyas, di ba? Matatagalan siya Di ba? Matatagalan. Pero kung dalawang kamay, yung magtutulungan, di ba? Mas napapagaan, mas napapadali ang trabaho. Di ba?
Kaya nga sabi dun mga kapatid, kasi ito yung pagkatawag ng Diyos sa atin eh. Higit sa lahat, sabi dun, pagkarin ninyo ang sa inyong puso, yung kapayapaan kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan. Kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Ito yung isang reason eh. Yung magkaroon ng unity, yung church ng Diyos. Diba? Kaso ba't ano nangyayari? Bakit maraming Kristiyano nag-aaway-away? Anong reason? Kasi nga, imbes kasi magtulungan, no? Nagsisilipan. In the same time, kasi nga pinapasukan na ng personal, diba? Hindi na yung turo ni Kristo yung nasusunod, kundi yung personal na, diba? Dahil sa gustong yumaman, gustong kumita, o kaya gusto rin magtayo ng sarili niya. Eh siyempre, kung kunyari ako gusto kong magtayo ng sarili ko, siyempre yung i-claim ko, yung tinayo ko, yun ang ano, yun ang pinaka the best. Ito yung totoo, di ba? Di ba? So, doon eh nagkakaroon ng ano ng uh, uh, yung nagkakaroon ng division yung mga mananampalataya instead na magtulungan, no? Nadali yung tao. Yung nga sabi ko sa isa kong video, di ba? Kung hindi madadala ng grupo ko namin, no, sa Panginoon, baka yung kanilang reliyon, yung kanilang grupo, yun ang gagamitin ng Diyos para sa taong yun, di ba? Ganun lang yan eh, di ba? Hindi naman to paramihan, hindi naman to yung kung sino yung konti eh mahina. Hindi ganun, kapatid. Hindi naman to paramihan. Ano mo nga yung marami eh, kung hindi naman ganun ka solid yung kanilang pananampalataya sa Diyos, di ba? Yung na ano lang, yung nagsisimba lang nandiyan lang pero hindi naman namumuhay, no, sa salita ng Diyos eh wala rin. Di ba? Wala rin, mga kapatid, no? So kaya sabi dun is sapagkat ito ang dahilan at tinawag, no? Ang mga salita ni Kristo ay itanim. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Ano niya, yung paalala ni San Pablo eh, di ba? Yung salita ni Kristo, itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Itanim niyo palagi sa isip niyo. Itatak niyo, itanim niyo. Di ba? Para itanim niyo para tumubo, para lumago, para mamunga. Dapat ito yung tinatanim natin sa isip natin. Di ba? Pag yung mga magulang natin dati, di ba? Ngayon kasi, siyempre, iba na yung disiplina ng mga magulang eh. No? Pero dati talaga, tagagagano pa, isaksak mo sa kukote mo, gagawin ka pa. No? Isaksak mo sa kukote mo. No? May dalang pengot yan. Yung dito, yung patilya. No? Tanim mo sa kukote mo nang magtanda ka, may pengot yan. Gano'n, no? Para matandaan mo talaga, no? Talagang kasi ibang ano nga, sa mga hari minsan sinasampal pa, di ba? Yung pag meron siyang gustong na gusto niyang itanim, no, doon sa utak ng anak niya o sa kanyang leader, sinasampal pa eh. No? Bakit sinasampal yung para maalala mo yung sakit noon, di ba? Paano sinampal ako dito? Ngayon sa sinabi ng tatay ko, napengot ako, di ba? May sakit na kasama eh, no? Para matandaan mo talaga eh, no? Talagang sasampal. Kaganon ka talaga, takrak mo sa utak mo. Di ba? Mga dating ano eh. Bakit may ganun? Para parang may saksak mo sa kukote mo, sa utak mo, di ba? Maalala mo eh. Tinanggap ko itong katuroang ito, may kasamang sakit pa eh. May sakit kang naramdaman. No? Pero, ito, mabubuti naman. Diba? Kasi naisaksak talaga natin sa kukote natin, di ba? Hindi mo ba naman na may tatanim sa utak mo yan eh. Napengot ka na, no? Tapos yung patilya mo, naitaas pa. No, itanim mo sa isip mo yung salita ng Diyos. Diba? Kaya nga tingin mo, kahit yung sa iba, di ba? Paano natin mapapanatiling buhay yung mga magulang natin kahit wala na sila, di ba? Sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa kanilang mga itinuturo, di ba?
Nabubuhay sila dahil sa kanilang mga magagandang moral na itinuro sa atin. Ganun din naman eh. Di ba? Itanim natin sa puso natin, sa isip natin, yung sabi doon, yung salita ng Diyos. Magpalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Magpalalahanan. No? Kung meron tayong kapatid na medyo naliligaw na landas, palalahanan natin. Di ba? Huwag natin ipapahiya. Kausapin natin privately. Di ba? Privately, mga kapatid. Kasi pangit yun eh, na kahit sabihin mo pa na maganda yung intention mo, pero pinahiya mo eh. Di ba? Sino ba naman matutuwa dyan? Pinahiya mo eh. Pwede mo naman pala siyang kausapin na sarilinan, personal, na pag-uusap. Ba't mo papahiya? Di ba? So, nakabuti yung ginawa mo? Hindi. Imbis na katulong? Hindi. Nagtanim siya ng sama ng loob sa'yo. Amen. Amen. Nagtanim ng sama ng loob. O, buti lang. Buti kung manatili, kung umalis. Pananagutan pa natin sa Panginoon yan. Di ba? Mga kapatid, palalahanan at magturuan ng buong kaalaman, no? Sabi doon, magturuan ng buong kaalaman. Kaso nangyayari kasi ngayon, may mga tao nagiging yung intellectual dishonesty. Di ba? Alam mo yung totoo, pero hindi mo itinuturo. Diba? Yung intellectual dishonesty. Na ito yung hindi ka totoo eh. Yung binibigay mo lang yung yung half lang eh. Kaya nga sabi dito, magturuan kayo. Buo eh, sabi doon eh. Magturuan kayo ng buong kaalaman. May mga tao kasi ayaw magturo eh. Kasi bakit? Kasi sabi niya, pag tinuruan ko to, baka mas maging matalino pa to sa akin. Pag ganun isip natin, hindi talaga natin ibabahagi yung ating kaalaman. Kasi para ang dating is, magiging kompetensya ko pa to. Magiging kompetensya ko pa to. Hindi yan na tinuturo ng Diyos. Pag ganun na yung iniisip natin, division na yun eh. Kasi kung nangyari talagang pag-ibig sa atin, ituturo natin lahat ng alam natin. Kasi alam natin, yung lahat ng alam natin, ito yung makakabuti sa taong to. No? Kasi kung nangyari sa iyo, yung mga alam mo na makakabuti, imbis nakabuti sa'yo, nakasama pa. Naging suga pa eh, di ba? Naging makasarili eh. Diba? Yun ang mahirap eh. Minsan yung kalaman pag hindi ginamit sa tama, kaya nga, kailangan mawala yung pita ng laman sa atin. Labas pa parang imbis na natuto tayo sa Panginoon, imbis umunlad tayo, dumami yung kalaman natin tungkol sa Panginoon, imbis nakabuti, nakasama pa. Di ba? Magturuan ng buong kalaman. Intellectual, no? Yung dishonesty, hindi maganda yan, mga kapatid. Yung nililing lang natin yung tao. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Ito yung inisip natin. Diba? Yung pag-aawit, yung pagsalmo, yung pagsama-sama na nagpapuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoon. Diba? Ano man ang inyong gagawin sa salitain, gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoon. Diba? Gawin natin ito sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga ingat tayo sa mga pinagsasabi natin. Ingat tayo sa mga ginagawa natin. Kasi bilang mga Kristiyano, tayo ay representative ni Kristo. Kaya nga tayo Kristiyano, pwede bang sabihin mo na, ako Kristiyano lang ako pag nasa church ako, pag nasa ministry, Kristiyano ako. Hindi pa ganun. Tapos paglabas natin, kunyari ako, preacher lang ako pag nasa pulpito. Pag wala na ako sa pulpito, hindi na ako preacher, hindi na ako worshipper ng Diyos, hindi na ako lingkod ng Diyos, hindi na ako Kristiyano. Hindi po ganun, mga kapatid. Di ba? Nasa church man tayo, nasa ministry man tayo, outside man tayo sa spiritual na area ng buhay natin, no? Dahil nandun na tayo sa trabaho o nandun na tayo sa society, hindi na natin dadalhin yung pagiging Kristiyano natin.
No? Walang sabi niyo, kaya nga sinabi niya sa salita at sa gawa, gawin niyo ito sa pangalan ng Panginoon. 'Di ba? Kasi kung alam natin na dala-dala natin yung Panginoon sa buhay natin, iwasan natin na mabahiran yung pangalan ng Panginoon. Yun ang pinakaingatan natin doon. Yung pangalan ng Panginoon. Yun ang iniingatan natin. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, hindi naman si Kristo talaga yung pinaglalaban natin. No? Pinaglalaban natin yung kanyang turo, yung pananampalataya natin kay Kristo. Kasi si Kristo, kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya. Diyos siya eh. Ang Diyos kaya ipagtanggol sa sarili niya. Yung pinaglalaban natin is yung pananampalataya natin kay Kristo. Doon sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Ipinaglalaban natin yung kanyang katuruan, yung pananampalataya natin kay Kristo. 'Di ba? Paano natin dedepensahan yung pananampalataya natin kay Kristo kung di naman tayo namumuhay katulad ni Kristo? Kasi si Kristo napagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay. Kaya hindi na natin kailangang idepensa eh. Sabi nga, the truth is like a lion. Yung truth is like a lion. Let it loose and it will defend itself. Kasi si Kristo katotohanan eh. Yung ang katotohanan, hindi niya na kailangan depensahan yung sarili niya. Kasi nga totoo na yan. Ano i-depensa mo sa katotohanan? Unless na lang kung may kasinungalingan. Talagang kailangan mo itwist para mamukhang totoo. Pero totoo na yan eh. Ano pa i-depensa mo? Di ba? Napupulaan lang naman yung buhay pananampalataya ng isang Kristiyano kasi nga sa sinasabi natin at sa ginagawa natin. Kaya nga sabi dun mga kapatid, sa anumang gawain ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon, Panginoong Hesus, at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Diba? Yun lang mga kapatid. Sa ating pamumuhay, tayo ay nakapaglingkod sa Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon. Sino ba naman tayo? Diba? Kaya tandaan natin yung mga sinasabi natin, mga ginagawa natin. Diba? Kahit nga sa mga pinupost natin sa social media, minsan nagko-comment tayo, di ba? Pag-isipan muna natin kung mabuti yung mga kino-comment natin. Kasi minsan mga kapatid, kunyari may isang ganito, kunyari isang vlogger, di ba? Nag-comment ka doon. Eh siyempre, dahil meron ka mga friend din sa Facebook, di ba? Tapos napadaan lang doon sa feed nila. Minsan mag-a-appear yung ano mo doon, mukha mo eh. Diba, kunyari ako, nag-comment ako sa isang vlogger, ganito, tapos ang sasama ng kinoment ko. Pag dumaan yun sa feed ng mga pre-partner, no, yung sa isang ano na yon, may kita nila, uy, si ano to, nag-comment, oh, Brother Ronald, nag-comment, oh, mababasa nila ngayon. Mababasa nila ngayon. Yeah. So, mga kapatid, ingat-ingat tayo. Ingat-ingat tayo. Kaya sabi, huwag tayong papadala sa emosyon natin, sa bugso ng damdamin, no? Sa damdamin natin. Kasi nga, when emotion are high, intelligence is low. Kasi nakakalimutan natin, ay Kristiyano pala ako. Ay nakakalimutan ko, mananampalataya pala ako ni Kristo. Ba't ako umaakto o nagsasalita na parang hindi Kristiyano. So, ingat po tayo mga kapatid, ha? Tayo ay dapat magkaisa. Sa isang reels ko, ang sabi ko, 3 bagay ang dapat nating iwasan na 3 usapan na dapat nating iwasan para hindi tayo mag-away. Anong una doon? Politika. Para hindi kayo mag-away, iwasan yung usapang politika. Sa magkakaibigan, magkakapamilya, magkakapitbahay, iwasan yung usapang politika. Ikalawa, reliyon. Diba? Pag yan pinag-usapan, mainit na issue rin yan. Tapos usapang may dalang pamimersonal. No? O yung usapan masabong pinay-personal, at yung talagang mag-aaway kayo. So dapat mga kapatid, no, paalala lang sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang naman sa inyo, kahit sa akin. No? Kasi itong bidyong to, pwede rin ano ito sa akin eh. Paalala rin din to sa akin. Di ba? Iwas tayo, mga kapatid. Mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon, dahil kung tayo namumuhay sa kalooban ng Panginoon, the more na lumalawak, nagiging ganap yung ating pagkakilala tungkol sa Kanya.
So God bless po mga kapatid. Hallelujah.